sa bawat isa. First of all, patawad po mo ng mga kapatid dahil hindi ako pa nakatin ng Miyerkules. And maaaring hindi rin ako makarating sa mga susunod na Miyerkules dahil sa pagbabago ng aking schedule. Monday to Friday, 3 p.m. to 12 a.m. po yung pasok ko. Pero alam ko na maaari ko gawin ng Panginoon. Sabot na natin ang Panginoon. Simpleng bagay lang naman to, kaya nihilig ko rin ang mga panalangin upang makabago ang schedule. Patuloy natin sama-sama mapaglingkuran ng kaitas ang Panginoon. It's always a blessing na nandito po sa church. Amen. Kasama ang tuloy na Diyos na buhay ng mga banal. Samahan niyo po sa pagbasa at Zechariah chapter 5. The whole chapter 5. Subalit, basa muna tayo ng chapter 5 verse 1 to 3. Then I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof 10 cubits. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For everyone that steal shall be cut off as on this side according to it, and everyone that sweareth shall be cut off as on that side according to it. And the Lord bless His words, tayo po'y magkatupo. Now, this is a prophecy from the prophet Zechariah around 2,600 years na mula sa ating panahon. And yung mga prophecy ito ngayon ay nangyayari sa ating mismong kapanahunan. And so mapapatunayan natin na Diyos ang sumulat nito, kaisipan ito ng Diyos, mga kapatid. At nais niya na maging lantad ito sa bawat anak niya. Dahil walang ibang nanaisin ng Diyos kundi makalakad tayo ayon sa kanyang programa, ayon sa kanyang kalooban. At mamalas natin ang panahon at hindi tayo lumakad sa kadiliman na maraming doubt, lalong-lalo na sa pagdating sa pananampalataya. The title is The Flying Roll and the Woman in the Midst of Epa. Sa verse 1 sabi niya, lumingin ako at tinignan ko ng aking mga mata. Ito ay eyes of the prophet, mga kapatid. This is a vision to the prophet Zechariah. At sabi niya, may nakita siyang lumilipad na roll. Actually, that is a scroll. Alam niyo yung ipinakita din kay John nung nabuksan yung 7 seals, ano? Diba, ano yon? Scroll na mayroong na siselyuhan ng 7 selyo. Now, parang ganyan din ang nakita ni Zechariah, mga kapatid. So that is a flying scroll. And he said unto me, What sayest thou? Then I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the width thereof 10 cubits. So yung haba nung scroll na yon ay 20 cubits, 10 cubits yung lapad. At ibig sabihin, yung haba is twice nung lapad, mga kapatid. Now, may kinalaman yung measurement na yan sa verse 3 dahil sabi niya, yung nilalaman ng flying roll or scroll na yon ay may kinalaman sa curse na tatanggapin ng buong mundo sa bawat nagnanakaw at sa bawat sumusumpa. Sobra, maling sumpayan. Hindi yan yung katulad ng sumumpa ang Panginoon. Ayan ay
klase ng sumpa na kung saan blasphemous sa harapan ng Panginoon. Katampalasanan sa harapan ng Panginoon. That's why yung flying scroll na yon naglalaman ng mga judgment sa mga magnanakaw at sa mga sumusumpa at mga tampalasan sa harapan ng Panginoon. And may kinalaman po yan sa kasalukuyang world system ng mga churches, lalo-lalo na ng mga churches, mga kapatid. Dahil alam niyo, may message si Brother Branham na blasphemous names. Yes. Itong mga churches na ito, they claim relationship with Christ, with the Lord, the one true God. Subalit, katampalasanan sa harapan ng Panginoon ang kanilang pagsamba. Why? Kinig out nila yung tunay na word eh. Kinig out nila yung Holy Spirit, mga kapatid. Pero itong flying roll, para sa mga mananampalataya, blessing yan. Dahil nung nabuksan yan sa panahon natin, sa pamamagitan ng ating propetang si William Branham, blessing ang dumating sa atin. Dahil nung na-reveal ang mga bagay-bagay sa ating buhay, mga kapatid, victory sa atin yun. Revelation ang nagdadala ng overcoming ng victory sa bride. Pero sa mga nag-reject nito, sa mga magnanakaw, ibig sabihin yung magnanakaw, mga kapatid, ay may kanalaman niya sa economy. Dahil nanakawin mo, mga kapatid, yung bagay na hindi sa'yo. So may kinalaman yan sa pakinabang, sariling pakinabang. May kinalaman yan sa mga bagay-bagay sa buhay na kung tutuusin ay nagsusustain sa buhay ng isang may buhay. Nakanyo? Halimbawa, ako may buhay ako, kumakain ako ng natural na bagay para masustain ko itong katawan ko. Tapos nakawin nila yung pagkain ko. Pwede ako mamatay. Pwede ako magutom. Kung spiritual naman yung pag-uusapan, mga kapatid, pag ninakaw sa atin yung katotohanan at pinakain tayo ng hybrid na katotohanan or hybrid na salita, kamatayan po sa atin yon. Now, background lang po yan, mga kapatid. Hello. I-address muna natin sa Zechariah chapter 4. Dahil may kinalaman tong flying roll sa panahon kung saan tinutukoy ng Zechariah chapter 4 ang mga bagay-bagay na ito. And may kinalaman ito sa ating panahon, mga kapatid. At para mas makita natin yung kasalukuyang nangyayari sa ating buhay, itong krisis ngayon sa ekonomiya, amen, at kung ano yung dadalhin nito sa ating mga buhay, kung ano yung kahalagahan nito, para hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, amen. Kapag ang katotohanan ang ating natanggap, inaalis niya yung takot, inaalis niya yung pangamba, mga kapatid. Now, Zechariah chapter 4, sabi niya, the angel that talked with me came again and walked and wake me as a man that is wakened out of his sleep. Well, gising physically gising dyan si Zechariah, the prophet. Pero nung ipinakita ng anghel sa kanya ang mga bagay na ito, dahil mystery yan. Itong Zechariah, book din ito ng mystery, katulad ng book ng Revelation. Mystery, kasi natatago yung kahulugan. Nababasa mo yung salita, nasa forma siya ng mga symbols. Pero kapag ni-reveal yan, mga kapatid, nagiging revelation sa atin. Kung binasa lang natin ito, mga kapatid, ng ayon sa nasusulat sa titik, walang magpapaliwanag sa atin, then patay na titik ito. Simbolo lang kasi yung nababasa natin, mga kapatid. Malay ba natin doon sa flying roll? Di ba? Ano yun? Ano ang significance nun?
Praise the Lord. Hello. Naririnig niyo po? Hello. Talagang nagsisimula ng economics quiz sa baterya ka lang. Blessed be the name of the Lord. Pero sabi ni Zechariah, type of the bride yan, type ng tunay na mananampalataya, nung nangusap sa kanya yung anghel, mga kapatid. At mayroong anghel talaga sa pulpitong ito na nangungusap sa pamamagitan ng tao na nasa likod ng pulpito. So, hindi kami mga mangangaral talaga, hindi namin sariling kaisipan yan, kundi kaisipan ng anghel. At sabi ni Brother Branham, yung anghel na yun na nangungusap sa kanya ay ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, kapag nangusap sa iyo, mga kapatid, magiging revealed sa iyo ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Mga misteryo. Kasi ang dami nating katanungan, ang daming mga bagay na hindi natin maunawaan. And so, hindi natin alam kung ano yung magiging desisyon natin, paano tayo magpapatuloy bukas. Pero ang mahalaga, mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa salita, sa pananalangin, amen, kaya mangungusap sa atin ng Holy Spirit at magiging revealed sa atin ang mga bagay-bagay. Kaya si Zechariah dito, na intindihan niya yung mga bagay-bagay na darating, hindi lang sa mga kababayan niyang mga Hudyo, kundi maging sa mga pinili ng Diyos na tayo yun, ang Gentile Church. Dahil ang prophecy na ito, mga kapatid, una, para sa atin, sa mga huling panahon, at pangalawa, sa mga Hudyo. And again, kapag natanggap mo ang revelation, mga kapatid, doon ka nagtatagumpay. Dahil alam mo na yung gawa ng kaaway eh. Alam mo na kung paano ito iwasan. Alam mo na kung paano ka lumakad. Alam mo na yung mangyayari. So, alam mo na kung paano ka dapat gumawa. Alam mo kung ano yung dapat mong isagawa. He said unto me, what seest thou? Anong nakikita mo? Sabi niya. And I said, I have looked and behold a candlestick. Tulad nito, yung nasa larawan, ito. Candlestick. Familiar naman po siguro kayo niyan, ano? Lalo na tayong mga naturuan na sa message, alam natin ang sinisimbolo niyan. Ayan ang 7 church ages, dispensation of the Holy Ghost, mula sa first church age sa panahon ni Paul, panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon natin. Behold the candlestick, all of gold. Gold means deity, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon. So mayroon siyang 7 lamps, representing 7 church ages. And 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side and of the bowl, and the other upon the left side thereof. So may dalawang olive trees sa left and right nung 7 candlesticks. Again, mga symbols yan. Kaya tinanong ni Zechariah, what are these, my Lord? At sinagot siya, mga kapatid, sabi niya, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. Si Zerubbabel, ang leader ng mga Israelites sa kapanahunan ni Zechariah, supposed to be siya yung king sa panahon na yan, pero since under sila ng paghahari ng Persia, hindi siya pwedeng maging king. So governor lang siya. Siya yung pinaka-head ng mga Israelita sa panahon na yan. Sila yung pinalaya mula sa Babylon ng Persian Empire para muling i-establish ang kanilang wall, i-establish ang kanilang city, nang sa gayon, mga kapatid, ay makapagsamba muli sila sa Panginoon. Maging sa panahon na yan, mga kapatid, itinayo nila ang kahit papano simpleng templo nang sa gayon ay balik yung temple worship kay Lord. Sa panahon ni Zechariah, actually dalawa sila na propeta sa panahon yan. Isang major prophet, isang minor prophet. Kaalinsabay niya sa kanyang panahon
ang propeta Hagay. Itong si Hagay, siya yung sumigaw or nag-rebuke sa Israel, itinatayo ninyo ang inyong mga bahay, pero sariling bahay ng Diyos, hindi natin may tayo. So nirebuke niya sila doon, mga kapatid. Busy kayo na itayo ninyong mga bahay, samantalang naiwan ang bahay ng Diyos. And therefore, nagkaisa yung mga Israelita, mga kapatid. Umiyak sila sa Panginoon at kinonsulta nila si Hagay hanggang tumawid yan kay Zechariah, mga kapatid, upang itayo yung templong yon. Dahil maliban na may itayo yung templo sa Israel, hindi nga sila kakatagpuin ng Panginoon. At kung hindi sila kakatagpuin ng Panginoon, walang kaluwalhatian ang darating sa gitna ng mga Israelita. Now, ang mga Israelita, yung mga natural Israelites, ay type ng mga spiritual Israelites, which is us. Nagkakaabutan tayo, mga kapatid. Kaya mahalaga ang bahay ng Panginoon. Mayroong pisikal na bahay ng Panginoon na dapat nating itaguyod, suportahan, pero ito ang tunay pa rin bahay ng Panginoon. Kahit saan tayo maparoon, mga kapatid, dapat ingatan natin ang bahay na ito alang-alang sa Panginoon. At kung ang Panginoon ang namamahay dyan, mga kapatid, huwag kang mag-alala kung mayroong tumutulig sa sayo, mayroon ka mang gustong sumira sayo. Ang sino mang sisira sayo or mag-curse sayo, i-curse ng Panginoon. Ang sino mang mag-bless sa'yo, i-bless ng Panginoon. What I'm saying is, mga kapatid, hindi mo laban ang mga laban mo ngayon. Ang mahalaga, mga kapatid, ay kailangang mapasayo ang Panginoon at siya unti-unti ang lulutas ng anumang kabigatan mo sa buhay. Anumang pangangailangan mo sa buhay, anumang hinihiling mo sa buhay, mga kapatid. Punuin natin ng pagpapasalamat ang ating buhay sa Panginoon. Kung minsan, marami tayong hinihiling at maaaring hindi niya ibinibigay kaagad kasi ang gusto niya munang marinig, magpasalamat muna tayo. Kilalanin muna natin, mga kapatid, na siya yung gumagawa ng lahat-lahat ng yan sa ating buhay. Siya yung laging umaabot sa ating mga pagkukulang. Siya yung laging tumutulong sa ating mga pangangailangan. Now, enough of that, kasi tingnan ninyo, sabi, who art thou, sabi niya, ito yung sabi ng Panginoon kay Zechariah. Ano itong mga symbols na ito? Ano itong 7 candlesticks? Ano itong 2 olive trees? Una niyang ipinaliwanag yung 7 candlesticks. Sabi niya, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Magkauti bang nilinaw? Yung 7 church ages na yan daw, mga kapatid, hindi itinatag ni Paul, hindi itinatag ni Pedro, hindi itinatag ni Brother Branham, amen, hindi itinatag ng sino man, itinatag ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, itinatag ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos, itinatag kayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos hanggang sa ating perfection, mga kapatid. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating power, kundi sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sabi ng Lord of Hosts. Lord of Hosts, kasi ginagamit ang Lord of Hosts in the times of battle. Kaya nga, anumang battle mo sa buhay, mga kapatid, gaano man kahirap yan. Kapag kasama mo ang Lord of Hosts, siyang lumalaban para sa iyo. Who art thou, great mountain before Zerubbabel, that thou shalt become a plain? He shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, grace, grace unto it. I believe na talakay na natin ito ng mga nakaraang pagkakataon. Amen. Kasi ang itong headstone, sa structure, mga kapatid, ito yung headstone. Ito yung cornerstone. Ang builder ng ating pananampalataya, ang builder din ng church, mga kapatid. Ito yung church natin, ito yung gentle church bride sa pagdaan ng mga panahon mula sa Ephesians hanggang Laodicean church. Amen. At ito naman yung tao bilang church ni Lord, kung paano niya minumolde
from faith to virtue hanggang baptism ng Holy Ghost, which is love. At ito yung kanyang mga mensahero, kanyang mga mata, kanyang mga anghel sa bawat church ages. Ang sino mang sumunod, sino mang nakinig, sino mang sumampalataya sa message ng mga propetang ito o mga mensahero nito, I should say, then alam natin na makakarating tayo sa ating destinasyon. Now, balik tayo. He shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. Now, hindi na ito yung physical na templo, nilaid out ni Zerubbabel. Siya yung namumuno doon nakuha natin. Pero yung spiritual na templo na tinatayo sa panahon ng 7 church ages, maging sa ating panahon, ibang Zerubbabel na yon. Si Kristo na yon. Kasi, sino bang hari ninyo? Manin ba kayong hari? Do you belong to a kingdom? Yes. Kailangan magtanong para magang-maga ko lang. Do you belong to a kingdom? Yes. Kingdom of this world or kingdom of Christ? Right. So ayan yung binibuild ng ating hari. Walang iba kundi si Kristo. Ang physical kingdom kasi natin, mangyayari pa lang sa millennium. Okay? Pero kailangan mong ma-build up ni Christ. Kaya yung Zerubbabel, spiritually speaking, he laid the foundation of this house sa pamamagitan ng mga katuruan ng propeta at ng mga apostol. Tama ba? Dahil walang inilaid out na foundation si Paul, sabi niya, kundi si Kristo, which is the Word. At ang sino mang magtayo sa foundation na yon, sa pamamagitan ng gold, ng silver, ng anumang bagay na material dito sa mundo, kapag dumating yung test of fire, malulusaw. Pero kapag ang itinayo mo sa kondisyon na si Kristo, mga kapatid, ay faith upon His unfailing word, tatayo yan kahit ano pa ba na mangyari sa buhay. Siya yung nagtatag, siya rin yung tatapos. His hand shall also finish. We are on the process, mga kapatid. Kaya yung mga testing sa ating buhay, parte yan ng pagpuproseso ng Panginoon. Kasi nakita ka niya as a finished product. So sana mabasa natin yung ating mga buhay dito at sana makita natin sa mga propesiyang ito si Kristo. Dahil hindi kailanman magiging revealed sa atin ang Bible malibang makita mo muna si Kristo sa kabuuan nito. At malibang makita mo si Kristo, amen, hindi mo rin makikita ang buhay mo. Dahil ikaw ay kalakip ni Kristo. Nung na-reveal si Kristo, mga kapatid, ang next na i-reveal ay ang bride. Nakuha natin, mga kapatid. Sabi niya, For who have despised the day of small things? For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. Alam niyo yung plummet sa mga magsasaka, sa mga karpintero, may ginagamit silang tinatawag na hulog. Mayroong string doon na kung saan sa dulo ay may parang triangular or conical na bakal, hulog ang tawag doon, para masigurado na tama yung vertical alignment. Kasi kapag hindi tama yung vertical alignment ng isang building, mga kapatid, maaaring gumuho yan. Mapapansin niyo na lang, bigla nang magkakrak yung mga sahig ninyo, magkakrak yung mga walls ninyo, kasi hindi tama yung bigat. Ngayon kung spiritual ang pag-uusapan natin, mga kapatid, hindi ka pwedeng makaakyat doon sa taas malibang magsimula ka sa baba. Sa pundasyon, sa pananampalataya. Kaya yan nga mga kapatid, magsisimula ka muna sa baba. Hindi ka pwedeng magkaroon ng godly patience nang hindi ka nasusustinahan ng pananampalataya, virtue, knowledge. Nakukuha ko rin yun. Kaya nga, hindi sa linggo lang ang pagsamba. Araw-araw to. Obligasyon natin yan.
Alang-alang sa ating kaluluwa. Obligasyon natin kay Kristo na humingi ng revelation, alang-alang sa ating kaluluwa. Dahil tayo rin na makikinabang, mga kapatid. Iyan, dinidispas siya ng sanlibutan, yung mga marunong sa mundo. Pero tayo, precious yun sa atin. Ang magkaroon ng revelation, mga kapatid. Again, hindi tayo magtatagumpay sa buhay nito nang walang revelation mula kay Lord. Amen. See the plummet in the hand of the Lord, meron siyang mga master carpenter, ito yung 7 na siyang mga mata ng Panginoon, which run to and fro through the whole world. Kasi ang ministry, worldwide yan, mga kapatid. May mga branches sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa ating panahon, mga kapatid. Kaya inatasan talaga itong 7 messengers na ito na turuan, sawayin, i-establish, mga kapatid, ang mga mananampalataya sa tunay na pananampalataya. Now, yung 2 olive trees, sabi niya, so yun yung panahon natin, yung 7 candlesticks na ba ninyo? 7 church ages yun. Grace daw ang laging sinasagot ng Panginoon sa atin. Kaya, huwag ka nang mahiyang magtaas ng kamay mo sa Panginoon pag may praise and worship. Kahit anong paggugulo ng kaaway, hindi ka anak ng Diyos, ang dami mong pagkukulang sa Panginoon. Talunin natin ang Panginoon, pagtalunin natin ang kaaway dyan. Nandito lang yan. Pero nandito, mga kapatid, kung nananalig kang tinubos ka na ng Panginoon 2,000 years ago, tapos na ang laban. Kailangan na natin magpatuloy. Kaya I answered again and said unto him, ano ba itong 2 olive branches? Sabi niya. At sabi niya, nasa right and left ng mga golden pipes. And he answered and said, know not what this be. And I said, hindi ko alam, Panginoon. So walang sariling revelation si Zechariah yan. Then said he, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. So, sa 7 church ages na yan, nire-represent ng 7 candlesticks, mayroong 2 olive trees na ang kahulugan, sabi ng Panginoon, ay yung 2 anointed ones. Amen. These are prophets, ayon sa katuruan ng ating propeta. Magsasabay yan para tawagin yung mga 144,000. So itong prophecy, tapos sumunod ngayon itong chapter 5 ng Zechariah, kung saan may nakita siyang flying scroll na nagdadala ng judgment sa mga magnanakaw, sa mga manipulators ng economy, nagpapahirap sa mga tao, spiritually and economically speaking. Saan nagkakabutan pa tayo? Dahil ito yung nararanasan natin ngayon. Sino yung hindi umarik dito nung tumas yung gas? Presyo ng gas. Siguro naman tayong lahat, mga kapatid. Pero salamat at mamuno-muno tayo by the grace of God. Ibig sabihin, hindi mahirap sa Panginoon ang anumang challenges na yan sa buhay. Amen. Siya ang provider pa rin natin, mga kapatid. Amen. Ngayon, since na nakita natin kung ano yung kahulugan ng 7 candlesticks na yon, at Holy Spirit, by my Spirit, sabi niya, not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. He given us grace, mga kapatid, para tayong establish, amen, sa kaharian ng Panginoon. Nawang, kung titingnan mo kasi ito sa message, wala ka talaga kung makitang direktang sinabi ni Brother Branham tungkol sa woman in the midst of Epa. Subalit, sinasabi ng Bible na pag dumating na itong 7 church age messenger, ang Revelation 10:7 angel, bukas na ang lahat ng mystery. Bakit kailangan mabuksan uli yung mystery? Nang sa gayon, mga kapatid, hayag sa mga pinili ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi tayo nangangapa para tayo magtagumpay. In the last days, I understand in the last days, sa message ni Brother Branham na Gabriel's instruction to Daniel, I understand in the last days, and we are in the last days, mga kapatid, there will come a famine. Na ihula ito ni Amos. Na darating yung panahon, sa huling mga panahon, hindi lang sa kagutuman sa pisikal na tinapay magugutom yung mga tao, kundi sa salita ng Diyos. Nangyari ba ito sa ating panahon? Oo.
Daming gusto makaalam ng katotohanan, pero sila'y nahahadlangan. Tingnan ninyo. The churches will be so organized. Bakit? Kasi the churches are so organized. With their own creeds, with their own doctrines, outside of the Word. And so said, and everything that in the last days there will come a famine, and it will not be for the bread and water only, but for the hearing the true Word of God. And the people will go from the east, the west, the north, and the south. So, all people, mga kapatid, naghahanap ng katotohanan. Alam niyo ba yung nangyayari sa Iran ngayon? Bagamat ganun yung tragedy sa bansa nila, dahil hindi mapasok-pasok ng gospel yon ng mga Christian ministers, dahil pag pumasok ang Christian minister doon, kakatayin sila. Ang Diyos nang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng dreams eh. At libo-libong mga Iranians ngayon, gustong makakilala kay Kristo dahil nagpakita daw si Jesus Christ sa kanilang panaginip. Well, nahuhula kasi yun mga kapatid sa book ng Jeremiah. Babagsak ang Iran nang sa gayon makapasok ang message. So we believe mayroon pa rin bread doon. Mali natin, di po ba? Baka wala si Brother Morgan. Mali natin. So, mayroon pang ministry, kapatid. Sabi niya, and people, but the churches will be so organized and tightened up, and they'll fail to hear it. Yan ang problema. Kapag itong mga denominations, mga kapatid, bound by organizational spirit, organizational system, which is Nicolaitanism, mga kapatid, man over man, at hindi makapaghari ang Holy Spirit dahil ang mga tao ang nasusunod sa church, then, kawawa itong mga tao nito. Kaya na napakapalad ninyo eh. Dahil nung pinili kayo ng Diyos, mga kapatid, siya rin yung gumawa ng paraan para masigurado niya na mapupunta ka sa tamang kawan, sa tamang pastulan. Sabi niya, I understand that by books, but in that day, O God, there will be a branch rise up from David, which we know na ang root and offspring of David is Jesus Christ. He will send Elijah before that day comes at the end time. This Elijah is Brother Branham sa ating panahon. He will send Elijah, so si Lord Jesus Christ mismo ang nag-send kay Brother Branham in the spirit of Elijah at the end time, and he will have a message that will turn the hearts of the children back to the fathers. Tayong mga children, back to the Pentecostal fathers, Pentecostal faith. Kaya yung pananampalataya na original faith ng mga apostol ay ating ngayong natanggap. Kung totoo ang pananampalataya nila na magdadala sa kanila sa rapture, the same din ang natanggap natin. Therefore, this is a Holy Spirit message. Itong mensahe lang ang may Holy Spirit. Nag-gets natin mga kapatid. Turn them back to the original. Kasi lahat ng mga katuruan ng denomination hindi na original eh. Go back again to the end. Hanggang sa katapusan. That will take place just before the Spirit leads the Gentile church to return to the Jews. So mangyayari daw to bago bumalik yung mensahe sa mga Jews. Kasi bukod sa 7 candlesticks na nakita ni Zechariah na sinabi niya na ayun ay mga mata ng Panginoon, ayun yung kanyang tinig sa 7 church ages. Mayroon ding 2 olive trees. Kaya nga, pagkatapos daw ng mensahe, darating lilipat naman yung mensaheng yan sa mga Hudyo. I don't understand only by letter, I do by the word, by the written word, that Israel will return to her homeland and I see her going in. Kaya sa panahon pa lang ni Brother Branham, mga kapatid, 1940s, na-establish na ang Israel as a nation. 1947, right? Naging nation uli ang Israel. And then by 1967, nakuha na nila yung Jerusalem as their city. Ang wala na lang sa kanila para bumalik yung worship. Amen. At muli silang katagpuin ng Panginoon is yung temple. I understand by letters of the prophets that Israel will become a nation. They will re-establish the temple worship. Kaya nga,
malapit na ito mga kapatid, handang-handa na sila kung tutusin. God will go to dealing with her again when she comes to her homeland. Kailangan nandoon muna yung elected na 144,000 bago bumalik ang temple worship. And sabi niya, 2 prophets will rise in the last day, which with them. Ang sabi ni Lord kay Zechariah, ito yung 2 anointed ones na magdadala ng mensahe sa kanila. The same message that we received na Holy Ghost message ay hindi na matatanggap ng 144,000 pagkatapos ng rapture. Just as the general church moves out, so ganyan ang sequence of events, kailangan muna tayong umalis nang sa gayon matanggap din nila yung mensahe. 2 prophets will arrive, Elijah and Moses, actually Elijah yan, to Israel. Okay. Now, punta tayo dun sa 2 women. May oras ko ba? Okay, bisan ko na lang. Sa Zechariah 5:4 pababa, sabi niya, "It shall enter into the house of the thief." Yung flying scroll daw na yon, papasok doon sa bahay ng magnanakaw. "Into the house of him that sweareth falsely by my name." Kaya nga, ito yung mga tumatawag sa Panginoon. Nakakatawa minsan kasi doon sa Israel, habang Israel o Oman pa yun, kung nagbabagsakan yung bomba, mga kapatid, mga missile, puro Diyos kayo natatawag ng mga tao eh. Doon sa Israel, malapit lang doon sa building kung saan binagsakan ng missile ng Iran, kung saan namatay yung kababayan natin. Anong pangalan nun? Miriam yata. Yung isang kumuha ng video noon, malapit lang doon sa binagsakan ng bomba. Sabi niya, natawag ko ng lahat ng Diyos. Tinawag niya lang lahat daw ng Diyos. Kaso lang, baka sa lahat ng tinawag ng Diyos, hindi yung tamang Diyos na dapat tawagin, hindi pa rin niya natawag. Di po ba? Mahalaga na makilala mo talaga ang Diyos na yun. Sino bang magliligtas sa atin sa mga nangyayaring panahon, sa panahon ngayon na puno ng kagipitan at kaguluhan? Oh, we need the Lord, mga kapatid. Sabi niya, "It shall enter into the house of the thief." Papasok yung flying scroll na yon, not a form of blessing but judgment. "And into the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst." Kasi ginagamit nila yung pangalan ng Diyos eh. They swear falsely by my name. "And it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof." Kaya kahit ano pa man yung kalaki yung kanilang mga pinatayong simbahan, mga kapatid, magiging panggatong lang yan. Sabi nga ni Pastor, pagdating ng Great Tribulation. "Then the angel talked with me, went forth and said unto me, Lift up now thine eyes and see what is the going forth." Anong nangyayari? Sabi niya, what is it? This is an epa that goeth forth. This is the resemblance through all the earth. Ano yung epa? It is a weight, yun yung sistema ng dry measurement sa panahon ng sa panahon ng Israel. Ang equivalent niyan ay 22 liters. So ang isang epa, 22 liters ang sukat. Okay? "There was lifted up a talent of lead." Ngayon, itong talent, system ng measurement din yan, ng katumbas ay 75 pounds. So that is around approximately 35 kilos. Okay? So nakita ni Zechariah ang isang epa daw, tapos mayroong nagra-rise up doon, nagli-lift up a talent of lead, and this is a woman that's seated in the midst of epa. It's a woman. It's a church. In the midst of EPA. EPA is a unit of measurement na ginagamit sa commerce, trade, economy. Ang talent ay ganun din. This is talking about economy. Sa gitna ng nangyayaring, so lahat ng mga nangyayari sa economy, mga kapatid, inihula na sa panahon ni Zechariah 2,600 years ago mula sa ating panahon. Ang lahat ng nangyayari sa economic system ng mundo
ay kagagawan ng woman na ito. She wants to rise up, she wants to take control. Ayun nga lang mga kapatid, napigilan siya kasi papataas siya mga kapatid. Ang ginawa naman ng Holy Spirit, ng Espiritu, sabi niya, yung epa na yun, yung woman na yun, rising up in the midst of epa, this is wickedness. Kalikuan, kasamaan. So lahat nga ng kasamaan mga kapatid dito sa mundo. Amen. Bakit itinatali ang mga tao sa sistema ng mula pagkabata pa lang edukasyon para ihanda daw sa magiging economic status ng tao. Kailangan natin mag-aral para makapagtrabaho at umiikot din yung buhay natin sa pagtatrabaho hanggang hindi na makilala ng mga tao ang Diyos. Masakit, di ba? Pero kailangan natin magtrabaho. Pero this is wickedness, sabi niya. Why? Hindi na matanggap ng tao, makilala ng tao, maybe on the latter part of their lives na, kapag iaano pa ng Diyos yun, na makilala nila ang tunay na nilang manlilikha, lumikha sa kanila, after all, ng kanilang mga walang kabuluhan sa mundo ito. Mga araw na walang kabuluhan. Sabi ni Solomon, nakuha natin mga kapatid, paikot-ikot lang tayo. This is wickedness, sabi niya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda ng tao, natali siya sa economic system na ito. At gustong mag-rise up ng woman na ito mga kapatid, ibig sabihin, para ipatupad niya yung kanyang sariling rule. Pero pinagilan siya, and he cast it into the midst of the epa. He cast the weight of lead upon the mouth thereof. Tinakpan siya mga kapatid. Ano ka natin? Natatandaan ninyo, 2019, supposed to be, ipapatupad na ng Papa sa Jerusalem yung 7-year agreement. 2019 pa lang yun. 1922 pa lang, nagdeklara na yung isang Papa ng Roma, nakalimutan ko yung pangalan, na ako ang representante ni Jesus Christ dito sa mundo. Therefore, ang tinig ko ay tinig ng Diyos. Sa simpleng pakikinig lang natin, parang baliwala lang. Pero ang nagsalita nun ay ang pinakakinikilalang tao sa buong mundo. At kung tutuusin, mga kapatid, kung hindi siya pinigilan, pag hindi nangyari itong prophecy na ito, matagal na mga kapatid na naghari itong Roman Catholic Church. Because this woman is the Roman Catholic Church, hindi siya makapaghari mga kapatid as much as she want to do kasi hindi pa natutupad yung ibang parte ng salita. God is in control. So tinakpan siya dyan, sabi niya, yung mabigat na lead, amen, itinakip sa kanya, wag muna. Sabi niya mga kapatid. Sabi niya, then I lifted up mine eyes and look and behold, there came out 2 women. So ngayon papasok na 2 pang babae, tutulungan nila tong woman na ito upang maisagawa yung bagay na gustong mangyari na paghahari sa buong mundo. And the wind was in their wings, so ibig sabihin na mayroon silang kakayanan, kapangyarihan, for they had wings like the wings of stork, and they lifted up the epa between the earth and the heaven. Then said I to the angel that talked with me, whether do this bear the epa, saan nila dadalhin? Yung 2 babae na yan na may pakpak na parang stork. Alam mo yung stork? Yung ibon na mahaba yung paa, mahaba rin yung leeg. Then he said unto me, to build it a house in the land of Shinar. Ano yung Shinar mga kapatid? Doon itinayo itong Babylonian or itong Tower of Babel na to. Sa panahon ni Nimrod, na tinawag yung lugar na yon na Babylon. And Babylon is the headquarters of Satan. And it shall be established. So kapag tinulungan na siya ng 2 babae, nadadalhin niya sa land of Shinar,
it shall be established and set there upon her own base. Ngayon mga kapatid, ang Babylon na ito sa pagdaan ng panahon, ang headquarters na ni Satan, alam natin sa message, ay sa Vatican. Pero kakaibat ng Vatican ang Amerika. Hindi may papatupad ng Vatican, mga kapatid, ang kanyang will dito sa mundong ito, pagharian ng mundo, sa pamamagitan ng pagkontrol, unang-una ng economy, dahil mga kapatid, hindi makokontrol ng Roman Catholic ang buong mundo sa pamamagitan ng religion. Lalo ngang dumadami yung humiwalay sa Roman Catholic eh. Saan niya kukontrolin ang buong mundo? Economy. Pero sa tulong ng dalawang babae na doon naghahari ngayon sa Amerika. Let's see. Kasi ganito yan. Ang World Council of Churches, saan itinatag yan? Amerika. 1948, kung hindi ako nagkakamali. The World Council of Churches and the Catholic has their big to-do going in the Vatican now. So, mayroon silang collaboration, mayroon silang consolidation. Nagkakaisa yan, kapatid. And all these bishops and so forth, they are trying to come to an agreement to fight communism. Okay? So, itinatag pala yung World Council of Churches, unang-una, ang propaganda nila ay labanan daw yung communism. Pero ang communism ay bunga ng Roman Catholic Church. Kasi yung ama ng communism na si Karl Marx ay tinuruan ng mga Jesuits. At si Mao Zedong na ama ng communism sa China, tinuruan ng mga Jesuits. And then, sabi ni Brother Branham, nagbabackfire ngayon ito sa Catholic. Amen. And therefore, nabuo itong World Council of Churches. Napakaamo ng Papa, ng Roma, ng Vatican, para suyuin ang mga nagsihiwalay sa kanya. At dahil sa takot sa communism, mga kapatid, sana makuha ninyo yung nangyayari, itinatag nila itong World Council of Churches. Supposed to be, this is for religious purposes. Pero, amen, pag nagkaisa yan mga kapatid, anong mayroon sila? Hindi bala, hindi baril, hindi bomba, pera. Kaya nga yung EPA na yun, yung talent na yun, may kinalaman yan sa financial manipulation dito sa mundo. Economic manipulation dito sa mundo. Supposed to be, walang mahirap na yun. Sobra-sobrang lupa, sobra-sobrang katubigan, makikinabang sana ng lahat, walang mabubuton. Ganun ang kalooban ni Lord. Pero dahil kinukontrol ng mga swapang, mga sakim sa the root of all evil is the love of money. Kaya ganyan yan ngayon mga kapatid. In macro scale, ibig sabihin ng macro scale, malawak na sitwasyon. Sabi niya, they are trying to come to an agreement to fight communism. The world fighting communism and only joining up with Catholicism. They are trying to fight communism, pero nakipag-join sila sa Catholicism, which, kung tutuusin, humiwalay sila doon. We are almost bankrupt. Para ni Brother Branham yan ha. Pero kung tutuusin, totally bankrupt ng Amerika. We're borrowing, spending money now and on taxes that will be paid 14 years from today. Yung ibang message ni Brother Branham, 40 years from today. Ibig sabihin, isang generation, mga kapatid, yung laki ng utang para mabayaran yung utang nila ngayon. How much more sa Pilipinas? Nung inatake nila yung Iran, pagkasamang Israel at saka Amerika, sinong nakinabang? Amerika lang. Kasi tumaas ang value ng dalat. At lalong tumaas yung value ng ginto. Nakuha ninyo? Kasi parating na tayo doon. Kailangan bumagsak ang lahat ng ekonomiya. Every January, every year, may tinatawag na Davos Conference, World Economic Forum, kung saan umaaten ng lahat ng pinakamakapangyarihang leaders ng mundo.
lahat ng mga mayayamang tao, mga mga malalaking negosyante, mga technocrats, tulad ni na Elon Musk. Alam niyo ba yung sabi ni Elon Musk? Na by 2027, magagawa na nilang i-integrate ang cellphone sa tao. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ito, that i-implant na lang sa'yo, at para kang may titingnan na lang niya na inisaswet mong ganyan, pero nasa loob ng katawan mo. Gusto niyo? Kaya na nilang gawin yun. So, ibig sabihin, gagawin na nilang cyborg na kontrolado ng AI ang mga tao. Pero ang application ngayon, AI Jesus eh. Ano man daw ang katanungan mo, sige, i-download mo yung AI Jesus, ano man ang katanungan mo, sasagutin ni Jesus. Pero AI nga lang. Walang Holy Spirit. Pero hindi niya masasagot ang mga katanungan na ganito. Ang hirap sa message mga kapatid, gusto yata nilang gawing AI message dito. Ay nako, napapasok tayo ng mga kaaway mga kapatid. Kaya kailangan ma-expose. That's how far we are gone. We are gone. Sabi, wala na tayong tutuusin. Sino nagsusuporta sa Amerika? Ang Vatican lang yan mga kapatid. Who has got the money of the world? The Catholic Church. Sino daw may pera ng buong mundo? Catholic Church. How would it belong to the United States? So, nabubuhay sa utang ang United States. Sabihin mong superpower siya? Hindi. Ang Vatican ang nag-maintain ng forces ng Amerika. Dahil gagamitin nila yan one day, mga kapatid, against us. When they do, they sell their birthright, itong mga churches na ito. Nung ginawa nila yan, nung nakipagkaisa sila sa World Council of Churches, they sell their birthright right out to the Roman Catholic Church. They consolidate. Pinag-iisa sila mga kapatid. Kita ka nun, na magkakaiba yung doktrina tapos magiging isa sila. Hindi pwede yun. The Catholic Church back there from charging for Mass, 2,000 taon ba naman na loyal yung mga tao na nagbabayad sa mga misa, and so forth, holds the wealth of the world. She was rich, and how she was? Well, mababasa niya sa Revelation 17. And remember, not only just on one nation, hindi lang siya mayaman sa isang bansa, she is rich on every nation under heaven. Kaya kahit may ginto pa si Marcos, totoo naman yon, hindi niya magamit-gamit dahil kontrolado ng Vatican. Kung maire-release lang yan mga kapatid, ang deserve ng matandang Marcos, balik lang tayo sa history. Ang deserve ng matandang Marcos, magamit yung wealth na yan mga kapatid para sa ikabubuti ng Pilipinas. Wala sana tayong utak bawat isa. Pero hindi nga nila magagawa yun. Kaya sino ba sila? Hawak sila ng Vatican mga kapatid. Wala tayong ibang pag-asa na kundi ang Panginoon. Walang magpapalaya sa atin kundi ang Panginoon. She's rich in every nation under heaven. She reaches out. She has the money. Now, they don't have. Kung ano yung wala sa kanila, ang Wall Street ang nagol. Sino tong Wall Street? Mga Hudyo. Ang mga Hudyo ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Amerika, which is controlled by the Jews. Mga kapatid. Ano yung dalawang movement na yon? World Council of Churches at ang mga Hudyo. Magtutulong yung mga yan para itaas itong Roman Catholic Church dahil anong pakinabang ng mga Hudyo? May tatayo yung templo nila. Kaya magkakaroon ng 7-year covenant mga kapatid for the sake na maitayo yung templo. At the end of 3.5 years mga kapatid, matapos tawagin ni Moses Elijah yung mga 144,000 papatayin sila ng Roman Catholic Church, and then magdideklara na yung man of sin na siya yung Diyos ng mundo ito. Mapalad yung hindi na makasasaksi ng ganung pangyayari. Dahil alam natin, ang mga maiiwan dito mga kapatid, hindi patatawarin ang sistema nito. They might want to consolidate together the money, and the Roman power take the Jewish power, and the money breaking the covenant. Kaya nga, nandyan na mismo yan mga kapatid eh.
ang bagay na ito, amen, is actually parallel ng Zechariah chapter 5 verse 1 to 3. Kung saan may flying scroll, which is the message, amen, na magdadala ng judgment doon sa mga magnanakaw, mga manipulators ng economic system ng mundo, nagpapahirap sa mga tao, na nag-waste, mga kapatid, ng environment, sumisira sa mundo. Dito tayo magtatapos. Another angel fly in the midst of heaven. Yung nakita ni Zechariah, flying roll. Ang nakita ni John dito, mga kapatid, angel, a messenger, fly in the midst of heaven having the everlasting gospel. Kaya yung flying scroll, that's the gospel, mga kapatid. To preach unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, and tongue, and people. Dahil ang bride body, nire-representa ng every kindred, nation, tongue, and people. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of the judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and sea and the fountains of water. Sino ang may gumawa ng mundo, mga kapatid? Sino ang provider ng lahat ng ating pangangailangan? Ang Panginoon. At mamanahin daw yan ng mga sumusunod kay Lord. And there followed another angel saying, Babylon is fallen. Actually, tatlong dispensation to. Ito ay message sa panahon ni Luther, pero hindi natin pag-aaralan ngayon. Yung Revelation 14:6-7, panahon ni Luther yan. Kasi ibinabalik niya through Reformation message, ang tamang pagkilala, tamang pananampalataya, the just shall live by faith. Amen. Sa Panginoon, ang dapat na itaas at ang the one that can justify you is the Lord. Dahil ang si Lord ang namatay para sa iyo. Ngayon, sinundan niya ng isang holiness message kasi ang Babylon punong-puno ng filthiness. Nakuha natin. And there followed another angel. This is Wesley, that angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of wrath of her fornication. Pero pagdating ng third angel, mga kapatid, this is William Branham, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image. Sinong nag-reveal ng 666? Sinong nag-reveal, mga kapatid, ng Babylon as the whore? That's the message of the prophet. Kailangan mong lumabas dyan. Sabi niya, Revelation 18:4, if any man worship the beast and his image and receive the mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Ayun yung judgment na dalan, mga kapatid, ng flying scroll na nakita ni Zechariah. Sana napagtutugma ninyo. Which is poured out without mixture, pero mas matindi ito, in the cup of his indignation. Dahil yung indignation talagang matinding galit. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Now, patungo na ang mundo sa ganyang direksyon. At nabibilang na lang, mga kapatid, ang mga araw sa buong mundo. It is a message, mga kapatid, sa mga true believers. Amen. Na nandito yung message, nandito yung Holy Spirit. Manatili ka dyan, magpakatatag ka dyan, lumabog ka dyan. Because that message that was rejected by the whole world, by the whole church system, ang magiging judgment din naman sa kanila. Hindi na magtatagal yan, mga kapatid. Aalis na tayo dito dahil kailangan mailipat yung mensahe nito sa mga Hudyo. God bless you. Ito tumayo, mabuti natin yung The Day of Redemption. Pag ibalik sa ating worship.